Paano daw natanggap nyo? Alam mo nung matanggap, Malita o paper bag? nung matanggap ko yung balita, Oh, tiningnan ko yung Facebook. oh. Halos maihi ako sa katatawa. Kasi unang-una, nakita mo yung kuha ng tao, parang nagkukuha ng raffle. Pag-anunsyo niya, yung pangalan ko, Oh. parang tumatawa pa siya. Hmm. So ano sa palagay mo ang motibo? Ba't kayo dinamay? Kasali ba ito sa batikos din sa magkapatid na senador, yung kapatid mo sa Senado? Kumaga sinali Hindi ka na kasi rin? mga binabatikot ko kasi ito si Levi Baligod, yung kabogado nila sa kanyang kabubuhan. Tapos ito namang dalawa lang yung maaring nagturo sa dalawa, sa mga Marines na yan. Si Levi Baligod, yung pulpul na abogado, na palagi ko sinasabing pulpul, at saka si Senator uh, Dante Dinuguan Marcoleta. Talaga. So yun ang motibo dahil palagi mong binabati ko sa kupolo mo. Kaya ka narisbakan. Ay kasi kita mo naman yung pagbanggit niya, parang natatawa pa siya. Kasi yung dating niyang boss ay PR, si Joey De Guzman. Mm. Reputable na PR yan. Mm. Tapos nakikita kami, para bang mga Thursday club, gano'n. Every Monday, nakikita kami niya, nagko-coffee kami. And we compare notes Mm. tungkol sa PR. Kasi nasa PR business na rin ako eh. Ganon. Oo. Mula nung nag-retire ako from mainstream journalism, nag-PR ako, nag-PR ako. And tinutulungan ko kumbaga sa subcontract. Mm. Kasi si Joey ay kumbaga kung sub contractor, ako yung subcontractor. Ganon. Ayan. Hindi, pero teka muna, are you going to... Tito Mon, are you going to just laugh about this one or you're going to file charges? No. Paano yung nakakatawa eh. It's too, it's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako. Oh. Actually, kung mabasa mo yung Facebook ko, sabi ko, I'm in good company. Kung Oo. totoo. Alam mo yung ginawa nila yung may ginawa din nila yung kay dating National Security Advisor Eduardo Año. Eduardo Año. Tama. Sabi niya, sinabi nila na supot daw yung natanggap. Noong nakausap ko si Anyo, sabi niya, insulto naman yan. Bakit supot? Yung iba, maleta. Akin, supot lang. National Security Advisor ako. Oo nga naman. Oh. Para naman din mababa naman ang tingin nila sa akin. And so, Bakit supot? Tito Man, anong basa mo? Sa palagay mo ba'y nagagamit yung mga taong ito ng kabilang kampo? Definitely. At saka well-funded sila. Kaya lang Sinong funder? Sinong funder nito? Sinong financier? Alam mo naman na yung DDS, malaking nagpupundo niyan. At saka isang bansa ang gustong maluklok si Sara na bilang presidente. Kaya tinutulungan sila. Yung mga trolls na yan, pag halimbawa binanatan mo o tinuligsa mo si Sara tapos sa Facebook, at saka libo-libo yung dadagsaan ka ng libo-libong mga komentaryo. Mga trolls yun. At karamihan yan sa China. Hindi ho ba nakakatakot yun kung totoo ang sinasabi ninyo na nakikialam yung isang bansa at sumusuporta sa isang potential candidate sa pagka-presidente? Hindi ba nakakatakot yun na manghihimasok sila sa aktibidad natin sa loob ng Pilipinas? Nakakatakot. In fact, nung special envoy to China ako, nung panahon ni Pangulong Digong, ang palagi na lang sinasabi na dapat daw, kasi very friendly si Digong sa China, di ba? Gusto nila na ang pumalit sa kanya
ay si Sara, yung kanyang anak. Opo. At palagi yung binabanggit nung araw. Kaya yung magandang malaki, unlimited yung pondo niya. At saka yung mga trolls niya, unlimited yan. Ang daming trolls. Opo. Mayroon silang troll farm. Ano sa palagay mo ang papel naman ni dating Congressman Mike Defensor? Napanood ko yung parte kasi ng presentation para si former Congressman Defensor ang siya yung taga kumpas eh. Ay, di ko alam eh. Baka siya yung nag-recruit. Ito naman, sa tingin ko naman, yung kay Mike Defensor, ay utos naman ito ni GMA. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dahil si GMA at saka si Sara ay Aliado. magkaibigan. Magkaalyado. Tandaan mo nung panahon ni Pantaleon Alvarez na Speaker of the House. Oo, tama. Pinatalsik ni Sara si Alvarez at pinalit ay si Gloria. Mm. Ayun, nakikita, you see the connection? Yeah. Ayun. Si Gloria din kasama din dyan. Si Gloria Macapagal Arroyo. Para sa iyo, sa intel mo, si former Congressman Mike Defensor ay tao naman ni dating Pangulong Arroyo. Ito yung ambag naman niya. Oh, yes. Oh, hindi lang tao, girlfriend pa nga yan ni GMA ng araw eh. Mario, baka malibel tayo. Totoo yung sinasabi ko. Paano mo naman mga mga Tweety birds ko nung araw. Paano mo naman nalaman yun? O kung naging boyfriend? O? Alam mo mga Tweety bird ko. Oh. So hanggang ganyan lang dito mo tatawanan mo na lang. Hayaan mo baka may part 2 pa yung expose laban sa isayo at sa mga kapatid pati si Senator Erwin. Hasali ulit nung kahapon, di ba? Hindi ko na alam kay Erwin pero sa akin ako nakatatawa. Kasi sabi ko bakit naman yun ang sabi nga ni Anyo. Bakit hindi maleta? Bakit supot naman? Di parang nakakamenos naman. Parang mababa naman ang tingin sa akin. Ang siguro magiging proud pa ako pag sinabing maleta. Hindi naman supot. Supot. At saka kakasya ba yung ang sabi 2 million daw every week ang tinatanggap ko nasa supot. Yung bang supot ay kakasya sa yung 2 million kakasya sa isang supot? At saka nasa mataong restaurant? Mataong restaurant yung yung namin. Yung binanggit. Oo. So anong hamon mo? Anong hamon mo? 1 minute na iwan ko, Tito Mon. Anong hamon mo dito sa mga bagman na nag-aakusa sa iyo? Wala akong hamon. Kasi sumusunod lang ng mga utos eh. Mga alipores yan eh. O may taga-kumpas. May taga-kumpas. May taga-kumpas. Yan ang mga si Baligod, si Attorney Pulpul Baligod, at saka si Senator Dinoguan Marcoleta, at saka si Gloria Macapagal Arroyo. Ayan ang mga kasi yan ang mga DDS eh. Opo. O sige, di hanggang dyan muna tayo, Tito Mon. Naubusan ako.